So, salamat po sa panalangin po ninyo. Unang-una kay Pastor Lutz po sa pamilya po ng Migrino sa pagpanaw po ng kanyang tatay nakaraang last week. No? At salamat po sa mga lahat po na nanalangin at patuloy pang nananalangin sa kanila. At nakabalik na rin po si Pastor Lutz kasama si Ma'am Mirna. I think dalawang beses po kanyang bali-bali, Pastor. And then also si Pastor James from Isabela. Sa Palace, sa Palace. So, Pastor James, we'll make it tonight dahil meron siyang speaking engagement sa Hulo kanina, IBC Hulo. Anniversary po ng ating church sa IBC Hulo. Palagpakan naman natin ang kailangan. Ilan pa ilang years ko po ang IBC Hulo? 20. 20 years old. At ito po'y nanganak na nga sa Bulacan, IBC Bulacan. At I think they're planning to move sa Makati. So, pray pa nila yan. And also, salamat din po sa lahat na nag-pray. For us, the Pastor Igor, yung day mission, tribal mission, we were in South Cotabato for 2 weeks. Salamat po sa gabay ng Panginoon, pag-iingat sa amin. At nakaranas po kami doon na kami po na-bless. Actually, bisa kami tumulong ng dental assistance and at the same time, nagdala po tayo ng pastors and workers conference. Ito po yung consultation natin with our 8 pastors po. Sino po yung taga-IBMF. Narating namin yung mga lugar nila kami po inahamon lalo sa gawain dahil 3 hours po kami nasa motorsiklo sa rock road na nakaangkas kami sa motor. Bugbog po yung mga bed namin paakyat ng bundok ng Sultan Kudarat. Tapos narating po natin yung church nila doon na malaki na pinagbago dahil nung una, gawa lang po sa bamboo and dayami. Okay? Pero this time, ang blessing po ay kapag bigay tayo sa biyaya natin, nakapartner po natin sila ng mga hollow blocks and yellow po. So, patuloy natin silang isama sa panalangin. And yesterday, nagkaroon din po tayo ng opportunity to minister sa Boys Town. So, marami po mga kabataan ng napahagian ng salita ng Panginoon. Yung pagkakataon tayo makapag-share sa kanila before nag-start yung sports clinic. So, salamat sa mga men natin na tumulong sa strength and conditioning. And then, iba natin mga young people na turo ng basketball clinic, badminton, volleyball. So, ano na lang yun, bonus na lang yun. Ang pinaka-blessing doon, yung pagbahagi tayo. At may nangyari pang drama doon, senaryo, may gusto mag-suicide. So, ang ating pastor pa yung tinawag para sa mga kulog. Dumating ang polis, dumating ang fireman, pero si Pastor James nandun na sa taas, kinakausap yung tatalo ng bata. May slight retardation yung bata rin. Meron din siyang problema at yun nga, dapat hindi pinapasok na sa Boys Town yan yung Panginoon, sinabi ng mga yes. So sa awat biyaya ng Panginoon, hindi naman natuloy yung bata. At siya natuloy ang malaglag sa kamay at braso ng ating pastor. Amen? Kasi kung tatalo ka na, kasi Pastor James yung nasa likod mo, kasama na lang ako. Napakalihanas pa ako eh, no? Napakalihanas pa sa likod. Biro lang po, basta nasa ko. Mahal ka naman. Okay, so tayo po mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Pagbalikan po natin yung pag-aaral this morning. It's all about listening to God in the midst of the noisy world. So yung pag-aaral po na ito, napakalaking blessing ito para patuloy natin ma-realize. Magkaroon sa atin ng realization, at the same time, reminder na rin, dahil lahat naman tayo, ayaw natin nagsasuffer. Sino ba sa atin dito gusto dito mag-suffer? Walang sino man sa atin dito, no one in this building, na sabihin mo, I want to suffer. Walang sino man sa atin dito. Lahat tayo dito, hanggat maaari, gusto natin ng komportable. Ayaw natin discomfort. Pero, sa gitna ng lahat pala na to, at di natin ma-deny, may iwasan, mayroon pala itong layunin, may kinalaman pala ito sa ating buhay bilang isang mananampalataya. So if you mind, turn your Bible to the book of Mark chapter 5. Babasahin po natin yung mga verses po dyan, verse 21 to 24, and then we'll jump to verse 35 to 42. So Mark chapter 5.
Babasahin po natin. Alright? Sabi rito, Mark chapter 5, verse 21. Ayan. The reading from King James Version, New King James Version. And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered into him, and he was nigh unto the sea. 22. Kayo po magbabasa, salitan po tayo. Ready? Begin. And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray. No? Sabi niya rito. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. Verse 24. And talon po tayo. We'll jump in verse 31. Alright? But this disciple said to him, You see the multitudes droning you, and you say, Who touched me? Verse 32. Verse 33. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, come and fell down before him and told him the whole truth. Verse 34. Verse 35, it says, While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house, who said, Your daughter is dead. Why trouble and the teacher any further? Verse 36. Verse 37. And he permitted no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Verse 38. Verse 39. When he came in, he said to them, Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping. Verse 40. In verse 41, then he took the child by the hand and said to him, Talitha Kumi, which means translated, Little girl, I say to you, arise. Verse 32 altogether, basahin natin. Let's begin. Immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. So madali tayo manalangin. Let's pray. Father, we thank you, God, for this wonderful opportunity, Lord, to first of all, to be here in your house, Lord, to be in your presence, Lord. Wala na pong mas higit pa sa anumang lugar kaysa dito sa presensya mo. Salamat, Lord, dahil alam namin meron kang nais iparating sa amin na mensahe na bibigay paghamon muli sa amin para lalo kaming manatili sa iyo. Lord, help us, God, to be receptive to your word and also to be responsive. Tulungan niyo po bilang likod na maipahayag ko ng malinaw. Also with boldness, God, yung mensahe na gusto niyo ipakita sa amin tonight. We also pray, Lord, for those who are watching us live sa multimedia or sa video streaming namin. Gamitin mo itong pagpapala. Gamitin mo itong daan, Lord, para sa kaligtasan ng mga tao. Hindi pa nagagawang sumumpalataya sa iyo. Salamat po sa ito namin pinabalik-ala sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po sa pag-aaral po nito, gaya ng kaninang umaga, napakalaking impact ng message na ito, itong lesson na ito. Pero sa ating patuloy na pag-iisip din, panahon na ito, pag dumadaan tayo sa difficulties, mahirap talaga nating makita rin madalas kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon. Because the world insists the absence of suffering. Diba? Ayaw ng mundo eh. Kasi yung suffering, we believe as a Christian, even Apostle Peter mentioned sa kanyang epistle, na yung suffering pala nagdudulot sa atin bilang mananampalataya ng joy. Sabihin nyo nga yun, joy? Oo, Pastor. Yes, mamaya, tatalakayin natin yun. Na yung suffering, pwede magdulot sa atin ng joy. Example, tawagin ko po yung aking may bahay dito. Pero naman dito, ayaw niya, nahihiya siya. Pero dahil ito, lalo ko siyang tatawagin. Okay.
So si Mrs. ay, ilang buwan ka buntis? Hindi joke. Just joking. So, ilang taon ilang taon na ba si baby yun? 1 year and 5 months. Naalala mo ba nung time nang pinagdala ni Mrs. o pinagdala mo si B-Boy? Ilang years yun? 8 years old. At si Mrs. kasi, never ko siya na-experience na yung pag nabuntis yung gumaganon. O yung, nahihilo ako. Never ko siya na ako pa yung naging tawag doon. Ako pa yung naglilihit. No? Ano ba yung pagkain? Ba't yan? Salbahin. Ako pa yung naglilihit. No? Ako pa yung craving. Pero, nung nagdadalang tao siya, yung naalala mo yung na-experience na pinagbuntis mo si Paul Elizer. Kanina nakita niyo palakad-lakad dyan na nakasalagay. Na-experience mo bang mahirapan bukod sa asawa mo? Kung basawa yung asawa mo ng time na hindi. Nahirap na experience mo bang mahirapan. Kahit na hindi ka nag-crave, wala kang tawag na morning sickness, wala ano yung mga, can you share us the detail mo yun? Siyempre, di ba, feeling sobrang bigat na bigat, di ba? Pakiramdam, kahit natutulog ka, parang hindi madali, di ba? Parang ang bigat hindi ka makahinga ng maayos. Yun, doon ako nahirapan. Hindi sa sama na loob yun, ha? Bigat talaga. Harap sa akin, eh. Anyways, mabigat, pakiramdam, siyempre. Tapos, at sundin na rin natin yung word niya. Napit mo ba yung word na sinasabi, nag-suffer? Oo naman. Dahil dun sa pakiramdam na yung mabigat. Pero, hindi mo inisip yun. Na-experience mo yun. Pero inisip mo rin, may hangganan. May time na matatapos yun. Oo naman. After giving birth, alam ko mawawala niyo. Yun, normal yun, normal. Na-deliver si Paul Elizer ng normal. And then, nung nakita mo si Paul Elizer noong April 2, 2000... Oh no, I forgot. 2009. Okay. April 2, 2009. Ano yung pakiramdam nung nakita mo si Paul Elizer? Nawala yung lahat ng pagod, lahat ng sakit, hirap, nawala lahat. Nung nakita mo yung anak natin. Nung nakita mo, hindi naman. Okay. Alam ko, Pablo, nasa na? Hirap na ako. Sige, salamat. Okay. So nakita natin yung experience ng isang tao, mga nanay ko. By the way, belated Happy Mother's Day sa mga mothers ko rito. Wala ako last week. Nasa South Cotabato po. Pero imagine the pain, the suffering na na-experience ng mga nanay nung pinagdadalang tao nila yung mga tayo. Yung mga anak natin. And then all of a sudden, nung ipinanganak ko na isilang yung baby boy man o baby girl, all of a sudden, nawala yung pagod, yung hirap, yung sakit. Nandun yung joy. Amen? Alam niyo ba, ganun din yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Mamaya, babasahin natin. Pero balik muna tayo dito sa Book of Mark. Dito sa Book of Mark na pinabasa natin, makikita natin yung story that Jesus heals a bleeding woman. May sakit. Alright? And then the other one, ni-restore niya yung girl to life. Ayun yung anak ng isang religious leader. Ang pangalan niya si Jairus, yung binasa natin kanina. So nakita natin sa mga verses na binasa natin kanina, may dalawang masasabi nating individual, alright, doon sa crowd na nireceive si Jesus. At makikita natin, ipinaliwanag ni Mark sa kanyang sulat yung attention ng dalawang individual. Una, yung tinatawag natin the most visible member of community. Sino yun? Yung binasa natin kanina, si Jairus. Who is Jairus? Jairus was famous, he was wealthy, a leader of a synagogue, ng temple, an elected ruler sa isang local synagogue, sabi ko nga kanina. He was responsible for supervising worship, running the weekly school, and caring for the building. Siguro, yung binabanggit dito si Jairus ito, sa loob ng 12 years, na kahit may problema man yung kanyang daughter, natin ba kanina lumapit siya sa Panginoon. Pero sa loob ng tahanan ni Jairus, I believe, they're filled with laughter, filled with joy, filled with happiness. Kasi masasabi natin, okay yung status ni Jairus. While this woman, listen, may isa pa. Ang pangalan niya, wala, hindi binanggit, anonymous. The woman lived in poverty. Siya yung tinutukoy natin yung leading woman, yung woman na
merong hemorrhage. For 12 years, siguro yung house ng babae ito was filled with misery and despair. And also, this woman was forbidden for entering the synagogue. Kasi dahil sa condition niya, yung babaeng yun na may sakit, na halos 12 years siyang dinudugo, ayaw siyang lapitan ng mga tao kasi tingin ng mga tao may sumpa siya. So bawal siyang hawakan. Kaya hindi rin siya makapunta sa templo. So kung mapapansin natin, itong dalawang tao na to, these two people at opposite ends of the spectrum, listen, waited for Jesus. Pareho sila nagantay. Magkaiba man ang kanilang status, may mayaman, may mahirap, okay, may leader, pero hindi kilala. Pero imagine, listen, kung tayo yung nasa kalagayan ni Jairus tonight, everything is great. Your business might be booming. Or you have a stable job. Your marriage might be blessed, your family might be growing, your body condition might be healthy. But we don't know what the next moment holds. Sabihin nga natin yun, I don't know what the next moment holds. Totoo yun. Kahit sabihin pa natin na okay yung kalagayan ni Jairus, all of a sudden, may mapapansin tayo, nagkaroon ng problema yung daughter niya. Halimbawa na lang, hindi ako nananakot before the midnight mamaya strikes. You might find yourself totally unexpectedly in the middle of major tragedy or chaos. Hindi natin alam. Now, what are you going to do? So we're talking about the noise of suffering. Anong gagawin natin? Listen, you and I don't know what the next moment might hold. Pero like Jairus, right now, ang pwede natin makita, ang realization natin dito, alright? The next moment might bring noise of suffering in our world or in your world. Pero gaya rin ng isang babae na hindi rin naman kilala yung status ng buhay niya, mahirap siya. The sick woman, 12 years siya nag-bleeding. Siguro kung titingnan natin, meron sa atin ngayon dito sa building, you're either been going through an endless streams of setbacks, marahil, or persistent problem. You don't know what next, di ba? The hour holds sa buhay mo. So meron dalawang tao na pinag-uusapan natin, pareho ng opposite ends, but still waited for Jesus. So meron tayong makikita before tayo magtuloy-tuloy, yung kaninang discuss ng ating pastor sa outline. Meron palang stages. There are stages ng noise of suffering. Tingnan natin yung sa slide natin. There are 4. Okay? Sige. Right? Una, the noise of panic and anxiety. Sino sa atin dito na madali ka ma-nervous? Naalala ko kami ni Mrs. Umuwi pa kami sa Kainta. So nagda-drive kami. Hindi pa kami nakatira dito sa Mandaluyong. And lagi kami nagpapalit ng uwi kasi dahil sa amin sa village sa Kainta, laging ma-traffic dyan sa Ortigas Extension. So pag pauwi, umaalis kami minsan dito sa Mandaluyong, dito siya nag-work sa Ortigas, sa church ako noon. Pag-uwi namin, gusto namin magpas na ng mga 9. So magdi-dinner kami somewhere sa San kami Abudan. Tapos pauwi kami. Naalala ko, tawa ng tawa yung misis ko. Nagpanik ako. Alam niyo kung bakit? Kasi traffic eh. Traffic dyan sa may IPI. Sa tabi ng isang church na malaki dito sa Genesitas, Mississippi. So yung area na yun, labasan ng mga truck. Alala mo? Natatawa na siya. So ibig sabihin, katabi namin yung truck. All of a sudden, siguro yung truck driver na nadulas yung paa niya dun sa clutch. And then, so, yung truck na yun, bumangga po siya doon sa jeep na katabi. So, happen yung jeep, maraming nakasabit. Yung nakasabit, hindi ko maalala kung 4, 3. Bumangga po doon. At nung bumangga yung truck doon, bumangat yung likuran ng truck, umiikot-ikot, na parang willing yung dulo ng gulong, na parang bang ahampas at may tatangang sasakyan. Eh, nandun kami sa tabi. Sabi ng misis ko, tara, baba tayo, tingnan natin.
Ano ba sabi mo? Tulungan natin kung ano. Tulungan daw. Sabi ko, hala, what happened? Natakot talaga ako. Sabi ko, tara, alsa tayo dito. Nagpanik po ako talaga. Takot ako. Pinakal ko yung sasakyan dun sa island kasi nga ayaw mahampas kami nung mahaba yung truck. Di ba? Umiikot yung gulong eh. Mamaya, sa'yo tumama yun. Hindi siya, gusto niya mag-meron. Tulungan natin. Ano ba tayo? Doktor ba tayo? Hindi natin alam yun. Pag binuhat mo yun, nakalas pa yung ulo nun. Kasalanan pa natin. Panik talaga po kami nun. Ako, nagpanik ako nun. Hanggang pauwi, nasa isip ko yung bumanggat truck. Nadurog siguro yung mga tanto. Wala, napanood niyo sa balita yun. Siguro sa New Tonight, napanood. Basa niya. Pero ibig sabihin, siya hindi siya nagpanik. Ako nagpanik. May mga ibang tao rito, kasi pastor. Kaya ang ganyan, masyado ka na sa kape. Hindi po, ang totoo niyan, lahat tayo dito, iba-iba man yung ano natin, yung level, lahat tayo, pagka na-trigger tayo sa, alam mo yung area ng buhay mo yun, pwede ka mag-panic talaga eh. Pumasok yung anxiety na minsan, hindi naman dapat. Pero normal na nangyari yan. Nung pagpunta namin ng South Cotabato, maniwala ko kayo sa hindi, aeroplano, lalanding na lang. Lalanding na lang. At takot ako talaga pag lumipad yung aeroplano tsaka maglalanding. Kasi napapanood kayo sa mga Discovery Channel, yung mga paglipad, ilang pangilang hindi ko sumasabog. Hindi ko alam ba't nangyari yan. Bigyan maglaland na lang, nagka-problema ka. So pagka, nag-pray talaga ako, Lord. Ayoko po mag-crash yung aeroplano ito. Ilanding mo ng safe. Alam niyo po, doon sa may airport ng Jensen, malapit na eh, ramdam mo na eh. Madidikit na lang yung gulong. Siguro sa lakas ng hangin, sumayaw yung aeroplano. Sumayaw. Ito naman katabi kong bata, tuwan-tuwa. Tapos kami mga nando, nagsisigawan na, woo! Ano nangyari? Parang gano'n, yung pala, normal lang yun, pag hinahangin yata. Ewan ko, tama ba yun, ano? Sino ba bilang ko rito? Si Joshua, ano din? Ha? Turbulence? Sa baba, turbulence? Hindi, tama din. Okay lang yun, bro. Na-experience din namin yung turbulence sa taas, nakatakot din naman. Pero ito, nasa baba na eh. Sumayaw talaga eh. Sabi ko sa'yo, nagpanik din kami nun. Alam mo, maraming bagay na pwede mag-cause ng fear natin. At minsan, yun na nga, nag-umpisa yun dyan. Sa panic and anxiety natin. Sa verse 21, nabasa natin yung mga crowd, nagkakagulo sila. Papanik sila, gusto nila siguro mauna para ma-encounter nila si Jesus. And all of a sudden, yung mga mahal nila sa buhay na may sakit, mailapit sa Panginoon. Mapagaling, di ba? So this is a result of a feeling of a loss of control. Yun yung explanation ng lesson natin. Ganun. Pangalawang stage na nakita natin, syempre, the noise of fear. Lahat tayo nakaka-experience yan. Common yan sa lahat ng tao. Pero bilang Kristyano, hindi dapat tayo nagbabow down sa fear natin. Alright? Sa verse 35 and 36, nakita natin, binasa natin si Jairus, ay yung may sakit na babae, na natatakot siya, lumapit sa Panginoon. Pero pinilit niya yung sarili niya, kahit ang daming crowd, pinilit niyang sumiksik at abutin ng Panginoon. Maraming tao na magsasabi sa kanya, tumabi siya dahil hindi siya, naisumpa siya marahil. She has a curse, pero pinilit niya. Kahit sa takot, fear comes when we are void of answer. Even yung kay Jairus, yung tatay, na nabalitaan niya, yung kasamahan nila sa bahay, nagbigay ng report, patay na yung anak. Sino ba naman may gusto ng ganung report? Sino ba naman? Ano na ang sagot ko? Kaya pumapasok yung pangatlong stage, the noise of despair. It comes when we are overcome by feeling of hopelessness and defeat. So nangyayari po itong stages na to sa buhay nating bilang mananampalataya. Pero ang sabi po dyan sa kasagutan sa huli, kung babasahin natin, can you read this all together already? Oh, wala. Yan. Isa natin. Chuk, chuk, chuk. The noise of panic, and then that one, and then last. Yan. Okay, basahin natin ha. Ready? Begin. All of this answer is, do not fear, just trust me. All of this answer, do not fear, just trust me. Yun yung sabi ng Panginoong Jesus, kung babalikan natin yung salita niya,
sa Mark chapter 5, yun yung binanggit dito. After marinig ni Jairus yung balita patungkol sa kanyang anak na hindi napakagandang balita. In fact, hopeless na ang tatay niya na ito. Pero makikita natin, binasa natin kanina, ang sabi lang ng Panginoon, natutulog lang siya. Huwag kang matakot. Maniwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Alam niyo, napakagandang makita natin to. Mga kaibigan, mga kapatid. Meron pong tatlong katotohanan po ang dapat natin makita dyan. Sabi nung lesson natin po kanina, basahin po natin ba rin. Magandang. Next slide. Alright. Ano ba ang dapat natin respond? Wala pa rin talaga. Walang malilinis na puso lang. Okay? Sige, ipakita mo na lang ito, kapatid. Okay, let's read it all together. Ano kailangan natin gawin pag nandun tayo sa status na yun? First of all, we have to rely on Him. In the Greek word, it means is this. Only believe, to look on, and to lean on for fidelity. To place faith in someone else's hand. Kasi naniniwala tayo na sa lahat ng pangyayari nito, wala talaga tayong kasagutan kung hindi magtiwala o mag-rely lang sa Kanya. Naniniwala po ako, mga kaibigan, mga kapatid, the reason why God allows suffering sa buhay natin bilang isang mananampalataya, unang-una para makita natin na siya lang talaga yung isang kasagutan natin. Siya lang yung kailangan natin. Wala na po tayong sagot. Yung kapatid ko po kaninang umaga nandito, kung napansin nyo yung nakasaklay si John. 6 months ago, sa kasal ng isang kabarkada nila si Russell, nandito rin siya kaninang umaga. Umatin siya ng wedding. Napalpos yung paa niya. Dahil diabetic siya, yung sugat niya na yun, hanggang ngayong May hindi gumaling. In fact, nangitim, nagkaroon ng pamamaga. At sabi ng mga doktor, kailangan ng putulin ang paa niya. So, hindi magandang balita yun. At siya nung una, sa sobrang bagsak na yung countenance niya, sa sobrang discouraged siya, sabi niya, sige, mahal din, putulin na lang, putulin. Ganun lang kadali. Ano yung bulalo? Putulin na lang daw. Basta putulin. So, minausap namin, blessing naman po dahil yung may doctor po dun sa Kaitao, isang public hospital po yun. Meron pong doctor na diabetes na talagang chinek siya at tinutupan siya. Kinonfine siya. Yung doctor ng diabetes, duplex scan siya, tinignan yung result, umabot na yung infection talaga sa buto. So, mahirap po. Sa totoo nun, ang talagang plano na talaga ng mga surgeon and ng ortho, doctor, hanggang saan ba yung puputulin? So, mahirap pala pag dito ko nagkasugat kasi tulog na lang. Hindi naman. Pero ibig sabihin, yung sa kapatid ko na yun, nasa Mindanao ko ako, alala ako. In fact, tinawag ko yung team namin, nag-pray kami. Intercede ko my brother, hindi ako nakontento, tinext ko pa yung prayer warrior. Salamat sa mga kapatiran ko na nalaman. So wala kaming ibang solusyon kundi magtiwala sa Kanya. Then of course, after we say we rely on Him, kailangan natin makita patuloy tayo naniniwala, believe. Kasi hindi pwede natin sabihin, depende tayo, nagre-rely tayo sa Kanya, pero occasional lang. Kailangan patuloy yung ating paniniwala sa Kanya, sa kaya niyang gawin. So mga kaibigan, mga kapatid, pag sinabi natin na sa gitna ng suffering, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng anumang hindi natin gustong sitwasyon, discomfort sa buhay, if you want to experience His comfort, His peace, rely, and continue to believe on Him. Kasi maraming bad reports. Like, yun nga, sabi, puputulin na namin yung paa mo, sabi sa kanya. Yun ay wala na wala na. Sabi ko, maghanap tayo ng second option. Sabi ko sa kapatid ko, ano ba ang sinasabi sa inyo ng Panginoon? Habang pinagdadaanan mo yan. Alam nyo, sabi ko sa iyo
Alam niyo, hindi ko na-experience yung God. Kay lakadin ko yun. Nabasa niya yata niya, cover to cover. dahil dun sa sitwasyon niya na natakot siya. At di niya alam kung ano mangyari. So that moment, sinigin niya si Lord. Lord, ano ba ang gusto mo pagawa sa akin? Una, i-align ko yung sarili ko sa iyo. Ito yung sinabi ko sa kanya nun. Baka mayroong kailangan ilapit o isettle sa Panginoon. Not saying na pinaparusahan ka. But what I'm saying, sa iba yung mensahe sa iyo, Panginoon. Una, kapabayaan mo yan. Pangalawa, ano ba yung tinuturo sa iyo? Pakita ko na tumimende siya. So, yung mga doctors na nagsabi na i-amputate na siya, or amputation na siya, pero this time, biglang nanahimik. Nung lumabas yung result, although yun na nga, diba, nanahimik sila for the last few days, yung last, ito lang, yung Monday lang po. Nung Wednesday, dumating mismo po yung head doctor ng hospital. At sabi sa kanya, alam mo, John, hindi naman kinakailangan i-amputate. Kasi nag-take effect ng antibiotics, bumababa na yung sugar mo. So, dahil dyan, pwede na i-manage sa bahay. Kaya kanina nakapag-church pa siya. Amen? Yun ay patuloy na kayang gawin ng Panginoon. What I'm saying is, kahit dumating man sa point na sabihin na lang natin hindi mangyari yung gusto niya mangyari, dapat patuloy pa rin tayo maniwala sa Panginoon. Kasi yun lang naman talaga eh. Kaya dapat ang tinuturo sa atin dito, una, pangatlo, is to continue to seek. Continue to seek Him. Makikita natin sa verse 40, yun ang ginawa ni Jairus. Napalitaan niya yung anak niya, patay na. Pero napansin niyo ba, si Jairus, wala doon na nasa scripture, wala tayong mabasa, na bakit ganun? Nag-question siya sa Panginoon. Walang ganun. Naniwala pa rin siya sa sinabi ng Panginoon na natutulog lang yung anak mo. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo kung bakit. Bakit? Kasi nakita rin siguro ni Jairus dun sa crowd kung paano pinagaling ni Jesus yung babaeng 12 years na may sakit. Na-witness niya. Na nung hindi po ng babae yung robe niya, gumaling. At nandun si Jairus. He witnessed what the Lord did. So sabi niya siguro, kaya niya rin buhayin. So nakita niya yun eh. And then all of a sudden, sa patuloy niyang pag-rely, paniniwala, at pagsik sa Panginoon, nakita natin lahat ng takot, lahat ng fear, all of a sudden, na-diminish hanggang sa nawala. At napalitan ng pananampalataya sa Panginoon. Meron ditong isang sulat na gusto ko basahin natin sa alitan. Ang title niya, My Beloved. Tatanungin niyo marahil, sino yung author nito? Mamaya ipapakita ko. Nandiyan na, ready ka na. Babasahin ko yung mga yung lines, salitan tayo, babasahin ko yung phrase, kayo po yung susunod. Okay? Salitan tayo. Yung My Beloved, nandiyan ba? Tatlong slide din. Okay? Hindi mo yan. Hindi sa baka. Hindi mo yan. Last slide din. Okay na po. Willing to wait naman kami. Gaya ng sunset alert, minsan walang signal. Maganda ito, importante po ito. I'd like to ask my wife to play the song. Sige, tuloy nyo lang po. Kasi yan nyo lang, tuloy nyo lang. Flash lang, flash. Okay. Sige, labas nyo na lahat. Okay, babasahin ko po yung first phrase. Second phrase po kayo, sunod-sunod po yan. Okay, ready? I'll read the first line. I have something important for you to understand. Your faith may wax and wane, but my faithfulness endures forever. In every situation, remember these words. Don't be afraid, just believe. Ayan. Medyo slow motion na tayo. Okay na po? Okay. Kayo po.
plans to give you hope and future. Don't be afraid, just believe. Believe that my love for you is unfailing. Amen. Call out to me for help and I will deliver you from trouble. I will fill you with joy and peace as you trust in me, so that you may overflow with hope by the power of my presence. Be strong and courageous, for I am with you. I will never betray my faithfulness. Next slide. Kayo po magbasa? Don't be afraid, just believe. Alam niyo po yung mga binasa natin na yun, nasa 11 verses po yun. It's found in Book of Psalms, Book of Isaiah, Book of Jeremiah, Book of Mark. Yung binasa natin ngayon, Mark chapter 5, verse 36, kasama yun. So ano pinapakita sa atin dito? Sa gitna ng lahat ng anong nangyari sa atin, even in suffering, remember, sa gitna ng lahat ng ito, sabi ng salita ng Panginoon, the presence of suffering, you bring to us exceeding joy and glory. Tayo lahat. I just want you to read this verse in 1 Peter chapter 4, verse 13 and 14. Basahin lang natin ito. Napakaganda ng sinabi ng Diyos. 1 Peter chapter 4, verse 13 and 14. Ting time na pinapersecute yung mga Christians, hindi nila maintindihan kung bakit. But Apostle Peter reminded them about this episode. 1 Peter chapter 4, verse 13 and 14. Sabi na niya, instead be very glad for these trials. Make you partners with Christ in His suffering, so that you will have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to all the world. Verse 14. So be happy when you are exalted for being a Christian, for then the glorious Spirit of God rests upon you. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Hindi lang natin ito gusto basahin and meditate on the most important. Kailangan natin itong pakonsume tayo na ito at ipamumuhay natin. The song says, I will rest in your love. Put my trust in your goodness. And the song says, I will rest in your love. In our invitation, let's sing this all together, prayerfully. Totoo nga, no? Ayaw naman natin ng discomfort, ayaw natin ng suffering, pero may kinalaman pala ito para sa iyo, sa atin, para i-develop tayo, for us to be more like Christ, to rely on Him more, to believe on Him, to seek Him continually. At ang nais niya, malubos natin makilala kung sino siya sa buhay natin bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Can we sing that song? I will rest in your love. I will rest in your love. Put my trust in your goodness. Put my trust in your goodness. Set
kailangan natin gawin, mga kaibigan, mga kapatid. Magpahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Sa gabi ito, nais ng Panginoon na tayo ay tumugon sa Kanya. Ano ba ang suliranin na pinagdadaanan mo, kaibigan, kapatid? May problema ka bang pinagdadaanan? Maraming naguluhan, ingay. May problema. You're experiencing persistent suffering sa buhay, marahil sa pamilya, sa trabaho. Marahil wala kang trabaho. Marahil may problema ka financially. Marahil problema sa tahanan, sa bahay nyo. Marahil sa sarili. Marahil may mga bagay na gusto ilapit sa Panginoon. Bakit di natin ilapit sa Kanya ngayong gabi? Sama-sama tayo magpahinga sa presensya. Amen. Sabi ng song, I will rest in your love. God's unfailing love, relentless love is available. Always available for us. All we have to do is to draw near to Him. Kilalanin natin, magpahingahan natin, magulangan natin. Wala tayong magagawa kung walang Panginoon. Let's continue to seek His presence. Continue to believe. Continue to rely on Him. Ngayong gabi, pagkakataon natin ito na lumapit tayo sa Panginoon. Come on, church. Kinakausap ko ka ng Panginoon. Marahil kinakausap ka niya. Samahan mo kami rito sa pagpipiliin natin patuloy. Ang mga burdens mo na ito. Ang mga problema nito. Alam niyo po ang ating Panginoong Isus nag-suffer because at the end, nakita niya yung joy para tayo ay maligtas. Para ikaw at ako magkaroon ng relasyon. Para magkaroon tayo ng tunay na pag-asa, ng tunay na tagumpay. Tinapos niya na po lahat yan sa krus ng Kalbaryo. Pero sa gitna ng lahat ng yun, hindi niya dininay na yung suffering na yun na may experience na. Pero yung pala mag-birth ng glory, mag-birth ng church, mag-birth ng kung saan mga tao ngayon ay maaari ng maligtas sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So right now, God's grace, through God's grace, our salvation is available. Lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Father, we thank you for this wonderful message, Lord. It reminds us, God, na tanging sa biyaya mo lang, Panginoon, kami maaaring makasumpong ng tunay na kapahingahan. Tunay na kapayapaan. Tunay na kasagutan sa lahat ng anumang katanungan namin sa buhay. Marahil nahihirapan kami, Panginoon, sa problema pinagdadaanan namin. O marahil hindi kami komportable sa sitwasyon namin. But God is still challenge us tonight to keep on relying on you, believing on you, and seeking you, Lord. Sa pagkatala ng ito, Panginoon, may ginalaman sa pagbuhay mo sa amin. Patuloy kami ma-develop yung character po namin, yung aming pananampalataya, Lord, yung aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Also, through the suffering, enable us to focus on eternity. That we are no longer citizens of this world. That we are strangers. Kami ay citizen ng langit. Kaya ano ang hirap, ano ang problema, nare-remind kami, Panginoon, teka, pagsamantala lang ito. Kasi tunay at permanenteng lugar sa presensya ng Panginoon. So Lord, salamat sa paalala ito. Thank you, Father. We honor you. We give you all the glory and praise.